Masayang araw po. Ito po yung ating mga palakihin na nandito sa may rabbit tree. So naka-isolate po sila dito, pero katabi pa po nila itong ating mga matatandang inahin. Excuse me po. Dito po sa consolidated pen. Excuse me po. Yan po, magkakahalo yung size ng biik natin dito sa consolidated pen. Maayos naman po nakain lahat yung mga alaga natin dito. Yung pagtutubig pong yan, tatambakan pa namin yan para wala po tayong ipon na tubig. Isa pong pwedeng panggalingan ng sakit yan dahil hindi po natutuyo ang tubig na yan, gawa po ng maulan. Tapos kita nyo po na mamuti-muti ang lupa. Excuse me po. Dahil patuloy po ang pagsabog namin ng apog na hinahaluan po ng asin. At balik lang nga po tayo dito. Ito po, masisigla naman sila, pero ngayong araw po may dalawang tumamlay. So, ihihiwalay namin yon. Tignan ko po kung magiging effective na dagdagan ng probiotic ang kanilang iniinom at kinakain. Tignan po natin kung makaka-recover. At ngayong kakaunti na po, mas mao-obserbahan namin. Hindi po katulad nung nakaraan na marami yung ating mga inaalagaan, kaya po hindi masyadong nao-obserbahan. So importante po yon, lalo na pag nag-uumpisa lang kayo sa pag-aalaga, na pagmasdan ng maayos yung inyong mga alaga at mapansin agad pag may nagbabago po sa kanilang pagkilos at sa kanilang pagkain. So ito po ang ating mga sinesave na mga palakihin. Kaya nga po nang gawa tayo ng malaking buffer galing po dun sa mga inahin at palakihin na may mga kasamang unang tumamlay. So yun po ang ating goal dito, ay ma-prevent na makarating dito ang sakit. So yan po ang dating rabbit tree. Nakahanda po ang aming mga drum, linilinisan para po pag sisidlan uli ng sapal ay malinis ang ating mga drum. Binabanlawan po yung mga drum na yan bago lamnan. So ito po, meron tayong 15 inahin dito. May kasama pong mga mas bata-batang inahin yan. Ayan po si Pula. Yan po si Pula ay 2 years old. August po, 2 years ago, nang ipanganak yung mga bats ni Pula. So, may 15 po tayong inahin dito. At dun sa kabilang pen, yung naihiwalay natin nun, ay meron tayong 9 na matandang inahin doon. So ito po ang ating mga panibagong pagmumulan uli. Ngayong nagka-diferensya po tayo dito sa 4A Animal Farm. So ang isang tinitingnan ko po dito na pwedeng pinanggalingan ng ating sakit ay may self-limiting factor. Ang carrying capacity o yung density po o dami ng ating mga pwedeng alagaan. Kasi po naulit na naman itong ating pagkakasakit. Actually po, pangatlo na ito. Hindi po identified talaga yung mga excuse me po, nagiging sakit. Although itong huling dalawang tama, suspected po na ESF. Yung nauna po, suspected na hog cholera, pero hindi rin po definite yun. Ang nakikita ko pong common sa kanilang tatlo, inabot po ng mahigit 500 ang total ng ating mga alaga. Inahin, palakihin, at biik.
Last year po, kahit na pa-recover pa lang tayo, kakaunti yung mga alaga natin, hindi po nangyari yung ganito. Nung mga nakaraan din po, na nagpaparami pa lang ako, ilang taon po yon na walang problema. Tapos dahil gala lang po ang aking mga alaga nung araw, ang akala ko po ay wala pang 200 yung mga alaga namin dahil masukal na masukal po itong farm noon. Pero namatayan nga kami, nung nagbabaong kami, na at ibinibilang, ilinilista po namin yung ibinabaon, inabot po na mahigit 200. Actually 300 plus po yung aming namatay noon at naibaon. Kaya malamang po ay papunta na naman sa ganung number ang ating mga alaga, nasa 500 plus po. Kaya nangyari. Kaya yun po, tip sa inyong pag-aalaga, huwag po natin masyadong paramihin sa iisang lugar. Kung gusto nyo pong magparami ng baboy, mag-multiple areas po kayo. At yun po ang aking susubukang gawin ngayon. Kasi po, lahat ng mga nakakausap ko, kung talagang ESF yan, dapat po mas pumutok ng grabe yung mortality namin, lalo na po yung habang nagtatagal. Pero hindi po ganun ang nangyari, hindi rin po ganun ang nangyari nung dalawang nakaraan naming experience, dahil nung sinabi pong hog cholera, nag-field challenge pa po kami noon. Tinurukan po namin ang hog cholera vaccine lahat ng mga natitirang baboy, dahil dati po ay hindi ako nagbibigay ng hog cholera vaccine. Pero lumabas po na wala namang namatay sa challenge ng hog cholera. So sabi nga nung vet, malamang hindi hog cholera yon. Kung ano po yung tumama, hindi na namin inalam. At ngayon rin po ay hindi ako sigurado kung ano po ang naging cause, pero mataas po ang ating naging mortality. So yun po ang aking maipapayo sa inyo. Limit ang number ng baboy sa isang area. Hindi pa po ako sure kung ano ang tamang density. Pero sa akin pong sitwasyon, ikakap ko na po sa mga 300 to less than 400 po ang aking magiging alaga dito sa area natin. Dahil yun nga po ang naging experience ko, pag 500 plus na, bigla pong may pumuputok na sakit. So yan po ang malungkot na balita dito sa 4A Animal Farm, at sana po ay nakatulong sa inyo ang aking mga pag-upload. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.